Ayan, so yung next natin ay yung extend. I-extend lang natin yung object kanina. Yung sa person, something. So, since OOP tayo, ang main target natin is to understand how object works and how its property assigned. So, kanina, yung sinabi ko kanina sa inyo, yung sa, tag dito, yung other kind of operators, yung mayroong new keyword, yung may instance of yun. So sa object lahat yun ginagamit. So, magawa lang tayo ng bagong file. Bagong file, pating bagong folder. Yung folder, papangalanan natin siya na 03, sorry, 4C 03 objects. Tapos, last name, first name ulit. Ayan. 03 ha, kasi yung 02, ito yung magiging ano nyo. Ito yung magiging, tag dito, yung activity nung basic kanina. I think may i-repo din pala natin to. Sige, repo na lang natin. Kasi medyo madami pala siya kung isesend natin as individual file. Mapupuno yung Google Drive ko. 15 gig lang kasi yung free. Ayan, so sabi dito, there are 3 ways of creating objects. So meron daw 3 paraan sa paggawa ng object. Ngayon, mag-ano muna tayo, maggawa muna tayo ng person. Maliliit lang person.js. So sa mga files pala guys, like for example, manggagawa kayo ng mga files. Kung kunwari, lowercase nyo na lahat. Kung uppercase, wag, hindi pwede yung uppercase. Lowercase lang or proper case. So person.js. Yan, kunwari yan lang muna. Wait lang check ko lang yung scope natin. Okay. Ayan, so una muna natin gagawin, go muna tayo ng object natin. So siguro gawa na lang tayo ng, ano tag dito? Ano ba? Animal. Yan, gawa tayo ng animal. Paborito kong object. So para gumawa ng, ng object, lagay nyo lang class. So ito yung proper ha, kasi kanina gumawa tayo ng object as a variable. Pero gagawin kasi natin is a reusable object. So pwedeng class animal. Ayan. So sa class, gumagamit tayo dyan ng constructor para mapasahan ng value. Constructor, hindi contractor Animal name, for example, type. So ito ito yung mga attributes niya, yung papasahan ng mga values. For example, leg count or can fly, can swim, yung mga ganon. And can walk, for example. So, yung mga yan, para malagyan siya ng value, this name lang. For example, kung siya, kung anong pangalan dito, ilalagay nyo lang dito as this. So, bakit this yung ginagamit natin? So, understand kasi guys, pag ganitong this, ibig sabihin, attribute siya nitong animal na to.
So, kung nilagay natin this name, so ibig sabihin pangalan daw ng animal is kung ano yung ilalagay dun sa constructor. So, para pa kasi pag tinawag yung animal, ay malalagyan siya ng value. So, ito yung proper ha. Pero mamaya, tuturuan ko din kayo kung paano maggawa ng iba pang types of instantiation ng isang object sa JavaScript. So, ito lang yung pinaka-proper. So, for example, pwede tayo dito magawa ng additional function na show legs, for example, is equals to function and then console.log. Yan. I-interpolate nyo lang. So, ngayon, itry natin kung paano ba siya gamitin. So, dito sa baba, gawa tayo ng, ano ba? Instantiate natin siya. For example, let dog is equals to new animal. And then, lagyan natin siya ng attribute. Na si dog daw, ang pangalan daw ng animal ay dog, yan. Siya daw ay anong uri? Mammals. Ilan yung paa niya? 4. Can fly. Wala naman lumilipad na aso. Lumalangoy, pwede. So, true, can swim, and can walk. So, yan yung, ganyan yung pag-declare and pag-call ng, pag-instantiate ng isang animal, ng isang object sa JavaScript. So, using the new keyword, which is, yun yung kanina dun sa ating first topic. Ayan. So, ito daw yung pag-create ng instance using new keyword. So, variable. So, since dito ginagamit natin ito ay let, tapos object name and yung object na i-instantiate nyo. So, paano ba gamitin yung instantiate natin na object? So, for example, eto, mayroon tayo kasing ano sa loob eh. Meron tayong function na ginawa na dog.showLegs. So, buksan natin yung ating terminal para matry run natin siya. So, node tapos person.js. Ayan, dog has 4 legs. So, as you can see, yung pagkaka-instantiate natin, kung kunwari, kung marami siyang function ka na dineclare dun sa loob, you can call it as you want kung anong gusto nyong gawin doon sa function. So ito lang yung object instantiation. Lagyan natin ng comment object instantiation. Instantiation. So mahalaga to para dun sa mga gagamit ng JS backend din. So pwede rin gawing backend ng JS gamit yung Express.js. So kung kunwari ay nyo na mag-aral ng iba pang backend language, gusto nyo na agad magsimula, pwede nyo nang gamitin yung pwede nyo nang gamitin agad yung pwede nyo nang aralin yung Express.js. So same syntax lang din naman yun ng ginagamit natin. Ano pang kasunod natin? Defining a method. So dito kasi guys is meron na tayong ito na yung method na tinutukoy yung function. So ito na yun as in buo na. Pang hindi natin na-discuss dito.
Kung gusto nyo kasi na kunwari, na-edit yung leg count niya, maglagay kayo rito ng ano, ng function. Dito sa, for example, set leg count, for example, ganyan, is equal to function, nakukuha siya ng leg count, and then, i-update nyo yung attribute niya na leg. Kung gusto nyo na, na specific lang yung seseta nyo. Like for example, yung dogs. Kunwari, naglagay ka dito ng dalawang paa na bangga. Tapos, syempre, bago yung show legs yan. I-run pala muna natin para makita lang natin yung difference. Person.js pero animal yung ginamit natin, di ba? Ang weird. Pero okay lang yan. So, dog has two legs. For example, malalagay nyo siya ng customized attribute. So, dog.set leg count to 4. So, pag niran ulit natin yan, 4 na yung lalabas niya. So, ganyan yung kapag kunwari gusto nyo i-edit or lagay ng set, get or set properties. Ayan, yun lang yung about sa function. So, pwede rin pala kayo guys, kagaya ngayon kanina, pwede kayong manggawa pa ng isa pang object na ano, isa pang object using, ah, dito, using variable directly. Like for example, yun nga, yung kanina yung sa person or car is equals to ganyan. Car name is equals to Toyota, Toyota, Toyota. Tapos, for example, color, red. Tapos, wheels. Ayan, 4. Siyempre, wala namang kotse na tatlo lang yung gulong. Pero pwede nyo rin kasi yan guys i-edit yung ganyan. Like for example, yung car na yan, console, yung instantiated niya yan na object. So, object by variable, by variable assignment. Yan. Yan kasing ganyan guys na object. Pwede nyo rin naman yung lagyan ng function din sa loob. Kagaya nito. Kaya lang, ang paglalagay ng function niya, like for example, show wheels is ganito. Function. Tapos, this pa rin naman yung pangkuha natin. So, kagaya lang din ito. Ibig sabihin kasi ng this, itong kabuuan na to, ito yung tinatarget niya. Ibig sabihin, kukunin niya yung color na ito, and yun yung ilalabas niya, kaya this. So, sa mga C language, laging meron yan this. Kumbaga, ano siya, pointing to itself. So, pwede nyong gawin car.showWheels. So, may magkaibang, may magkaibang way ng pag-create ng object, ha. Ito kasing ganitong object, normally ginagamit to as separate class or separate JS file. So, yung mga polymorphism, inheritance, ganito yung format na ginagamit niya. Pero kung kunwari, yung object na ginawa nyo ay ngayon nyo lang gagamitin or structure lang yun ng sinend ng inyong backend. Kunwari, yung structure lang ng JSON. Kasi nga, di ba, like what I mentioned, JavaScript Object Notation or JSON, yung ginagamit ng REST API to pass values. So, kapag one-time use, pwede nyong ganito na lang yung gawin nyo na object. So, sa lahat ng object, pwede nyo i-customize yan. Lagyan ng function or assignment. Yan. So, try natin itong i-run. Ayan. Toyota, the red Toyota has 4 wheels. So, as you can see, tinawag ko lang directly yung functions niya. So, unlike the other one na kumagamit ng new keyword, kapag itong ganitong direct, hindi niya kailangan ng new keyword since custom object to. So, paano mo naman malalaman ng isang bagay kung anong type siya? So, meron tayong tinatawag dito na type of. So, ano daw uri yung car?
So, run natin siya. It is an object. So, for example, naglagay naman tayo dito ng car na naka-string. So, string daw siya. Ito na naman yung pan-check lang ng string. So, pwede rin naman na instance of. So, yung instance of kasi ginagamit natin yan for checking of. Uy, mali daw. Instance of. Lumali. Gawa pa tayo isang variable. Let's inst type is equals to car instance of animal. So console.log this cars is instance of animal. Ayan. So yung instance of guys is just to check kung ito daw car is instance of animal. Parang tinatanong mo lang sa kanya, is this an animal yung car? Like, sasabihin niya, of course, syempre, mali. Pero kung ilalagay natin dito is dog, which is directly natin ginamitan ng new, ay, ano yun? Na new keyword. Yan, palitan natin to. Is dog instance of animal? So, sasabihin yan is true. Kasi, pansin nyo, yung dog is a animal. Instantiate lang natin siya using the new keyword. So, ganyan yun. So, ngayon, punta naman tayo dun sa array. Nagets nyo ba to? Part na to? Or may question kayo? Ayan, so explain ko lang yung mga nangyari dito. So ito kasi yung animal, in-export natin siya as external object. Kasi dito naman talaga ginagamit yung class type na object. So kapag kasi guys JavaScript na hindi siya yung bang vanilla, yung hindi pa gumagamit ng yung hindi siya gumagamit ng anything npm initiation, yung npm init or package.json. Pag kasi React is automatic na tong sineset up. Pero since ang ginagawa natin ngayon is set up na manual, kailangan natin siyang i-export as module type. Kasi kapag ganito na external, treated as module siya, which is hindi yun alam ni JavaScript. Kaya kailangan natin siyang sabihin na module export is equals to animal. Para ma-detect siya nito as module. So dito naman is kukunin lang natin yung module ng animal, i-require natin siya dito as global sa taas. And then yun yung gagamitin natin na pang-instantiate dito sa mga ito. Nagets nyo yung changes natin? Ulitin ko. Dito, minove natin yung animal na object. Para ma-reuse din natin sa ibang sa another JS natin. Kasi kapag dito lang natin lalagay, dito lang siya magagamit. So ito kasi kapag JS to JS yung transfer ng object or ng kahit variable, kailangan nyo siyang i-include dun sa current file na gagamitin nyo. That's why, kailangan natin siyang i-export as module. Kasi yung pagbasa kasi ni ES or ECMAScript, yun yung JavaScript version. Siya yung kailangan natin siyang i-export as module para ma-access natin siya in another file as an object. So kapag function, gano'n din yung ginagawa natin, module export din. Pero since ang kailangan natin, ang dinidiscuss natin is object, so yung object yung ating i-export. So kailan tayo gagamit ng ganito, ng class type? Kapag reusable. So for example, gusto niyo naka-object yung inyong username or your password. Pwede kayong gumawa dito ng credential
Pero it's not necessary ha. For ano lang to, for demonstration. For example, class credential. Di pala, ot na lang pala, ot. Ayan, ot. Class ot, for example, yung constructor natin, meron siyang username and password. Or pwede rin tayo dito na maglagay ng individual na set password is equals to new password. Kunwari ganyan. Then set username is equals to new username. So kunwari yung pang-login nyo ng ano, pang ang authentication nyo pang login. So para magamit natin siya, module.export, ay ano ba to? Lagi nagbabago. Module. Ayan, module exports auth. So isipin natin na galing itong server. Comment muna natin 'tong mga 'to. Kunwari, na-fetch yun from the server. So const auth is equals to auth.js. So kunwari galing siya from the server. Tapos gusto nyong ipasa rin as object, as a whole, hindi nyo na ayaw nyo siyang ipasa ng isa-isa na nakaganito or ganyan yung new username John Doe, yung mga ganyan. So ganyan kasi yung itsura ng pinapasang payload. Papunta sa serve. Ay, ba't PowerPoint? Ganito yung itsura ng JSON na pinapasa. Baka may mapapakita ko sa inyo makatotohanang example. Naku, wala. Ano ba yan? Basta ganito yung pinapasa guys, papunta sa server. So kung kunwari gusto nyo ng customize or ng mas madaling handler, pwede nyong gawin is sa pag on submit ng form nyo, pwede kayo maglagay ng const auth, tapos i-equals nyo lang yung new auth and then yung user and password. So kapag kunwari gusto nyo i-store siya sa front end, yung kanyang, or gusto nyo magpalit ng credential, tatawagin nyo lang yung inyong method. So, kunwari, check natin kung ano yung nangyari. Dalawang beses natin siyang tawagin. So, yung una, yung unchanged values, and pangalawa yung change na values. So, pwede nyo yan, kunwari, sinalubong nyo yung ibinangga nyo dun sa bato ng JS. Tapos, gusto nyong paltan yung password. So, usually guys, hindi natin sinesend yung password papunta sa front-end ha. Puro pa back-end lang yun. Hindi natin yung kinukuha. Doon natin yung kino-compare from the client. Isasend natin yung request to the server. Then, doon na natin i-compare. Tapos, ang ibabalik lang natin is a success status or pwedeng yung username. Pero definitely yung password hindi natin binabalik pabalik sa front-end. Nagpuro set lang tayo, wala tayong get kapag password ang usapan. For security purposes. So, ayan yung isang scenario na pwede nyo gamitin yung auth. Gets? OOP to so OOP.
Ayan. So, continue lang tayo. Pwede nyo naman tong gawin sa inyo. Gawa tayo ng another file. Pangalanan natin siya ng arrays.js. So, yung array kanina, napakita ko na sa inyo. Like, for example, animal uli. Ano ba? Favorite animal eh. For example, animal const animals is equals to cat, dog, fish, birds. So, para ma-access sila, pakita ko lang ulit. .log animals 0 or kung ano mang bilang nung animals na gusto nyo, kung anong index niya. So, kapag nara natin yan, node arrays.js, yung cat yung lalabas. So, yan yung first instantiation ng animal. So, pwede nyo rin naman na const animal is equals to new array. Ayan. So, pwede rin ganyan ha. Pwede rin ganito yung instantiation nyo. Pareho lang yan ng, pareho lang yan ng magiging output. So, kung kunwari, si cat, siya din yung ilagay natin. Animals 2. Gawin natin 1 and 2 to. So, yung animals 2 sa 0, cut pa rin yung lalabas niyan kapag kinuha natin. Ayan. So, pwede rin naman na to follow na lang. Like, for example, const animals 3 is equals to tag dito. New array. Ayan. Pwede naman na ganyan lang guys muna. Yung bang wala pang nakalagay, kayo pa lang yung maglalagay. So, animals 3. So, lalagay nyo lang index 0. And then, yan. Yung kayo mismo yung magseset ng values. Pwede rin naman yan. Kung kunwari, yung values nyo is manggagaling pa sa front end, so pwedeng ganyan yung gawin nyo. Same result naman yan. So, merong mga methods ang array para mapabilis yung ganito. Yung kaysa mag-isa-isa ka nito na, kunwari, hindi mo naman alam yung bilang nung papasok na values. So, paano mo siya i-handle? Doon papasok yung ating array methods. So, una is yung push. Ayan. So, kunwari si animals 3, kapag sinero natin to, dapat error to kasi wala naman tong index eh. O, diba? Undefined kasi wala naman siyang 3. So, paano naman gagamitin yung push? Ito. So, sa push, magdadagdag siya ng bagong value at the end of the array. So, for example, si animals 2 kasi may existing na siya. So, pag nagdagdag tayo ng animal.push, anong pangalan ng animal na gusto natin? Dragon. Kapag nag-push tayo ng dragon dyan sa 2, sa animals 2, automatic sa kahulihan yan, mapupunta. So, para nga pala guys para kayo ay mag-joins into string ng isang array, pwede kayong gumamit ng array join. Tapos kung ano yung gusto nyong concatenation. So kasi i-output natin dito yung animals to as an string na, as a string. Kaya ginamit natin siya ng join. Ibig sabihin, yung join function, si animal, sasama-samahin daw niya yung lahat ng values using this concatenation or concatenator. So, pag nira natin yan, kung mapapansin nyo, ayan, pinagdugtong-dugtong na niya into string values. And then, nasa huli yung dragon, which is, yun naman talaga yung function ng push. So, ilagay na natin, kapag push, sa huli ng array, madadagdag, yan. So, may iba pang methods yan. Instead of push, meron ding pop. So, kabaliktaran nyo ng push. Kapag pop, tatanggalin naman niya yung pinaka huli. Yung pinakahuling values. So, kapag pop, din na nilalagyan ng attribute.
So kapag join natin yan, although nag-join tayo ng dragon, pinap natin siya and nawala na yung dragon. So itong dalawang to, magka-partner yan. So kung kunwari, pagka-push nyo, gusto nyo tanggalin uli, ewan ko may ganun scenario ha. Depende sa scenario nyo. So yan yon. So add from the last and remove from the last. Ano pang meron tayo dito? Shift. So sa shift naman, kabaliktaran naman. Kung ito, tinatanggal sa huli, si shift, tinatanggal yung una. Ayan. So tanggalin muna natin baka maubos yung animal natin ah. Ayan, meron na lang tayong dog, fish, and bird. Kasi tinanggal natin yung dragon, pinush natin, tapos tinanggal, then nag-shift naman tayo, then natanggal yung pusa. Kasi nga, remove the first element. So meron din namang unshift. Kabaliktaran naman siya ng shift. So dito natin siya ilagay animals to that unshift. Dig tayo ng bagong animal sa unahan, lagyan natin senator. Ayan. So magdagdag tayo ng, naku baka madali tayo sa YouTube nito. Sabihin basher tayo. So magdagdag tayo ng isang animal pa dun sa harap. So subukan natin siya ulit i-run. Ayan. So nadagdag na siya. So ano lang to guys, magkaka-partner to ah. Kung ito sa huli, nagmo-modify, ito naman sa unahan. So mamaya sa gitna naman. Map. So ito namang map guys is loop. Pang loop to. So kunwari, ano ba magandang gawin natin? Const show animals is equals to animals to that map. So animal, kumbaga ilulup niya yung parang for loop something. Actually sa for loop pa dapat natin ito i-discuss pero since nandito na tayo, tuloy na natin. That map animals, tama ba yung ginagawa ko? Ayan. Tapos, anong gagawin natin sa animals? Console.log animal. Ayan, tanggalin natin yung 1. So, console log natin siya. Hindi. Tawagin na natin siya na show animals. Ayan, tanggalin mo natin tong isa. And as you can see, uh, shinow niya lahat yung mga values. So, ano to ha? Loop ng JavaScript. So, gamit din tong map na to kapag kunwari, yung inyong select, magdadagdag kayo ng mga options. So, pwedeng pagka-receive nyo ng array from the backend, i-direct map nyo na siya. And i-populate nyo as an option of the select. So, ayan. Anong kasunod natin? Filter. Diba? Sundin na lang natin to. Copy na lang natin. Ayan. So, sa filter naman is, ano siya rin, ito kasing map is regardless kung anong value. Pero pwede rin naman kayo guys manggawa ng function dito sa map Hindi lang naman to hindi lang naman to for gantong situation. Pwede rin for example magdagdag tayo ng dalawang dog. Si dog 1 at saka si dog 2. Di pala. Dog na nga, dog is, ano bang same nila? Bird.
So, pwede naman din to guys na meron kayong iba pang function na gawin. Like for example, function, tapos, yan. Then, if animal that contains, for example, lahat ng animal na may I, siya lang yung i-console log natin. Yan. Balik muna tayo doon sa map ulit para lang ma-appreciate yung gamit niya. Oops. Dapat naman siya may I ah. Return if animal has I, contains I, console.log animal. Mm, kasi ito is na function. Ay, sorry. So, kung i-return ko siya, return animal. Console.log show animals. Function is anonymous. Mm, wait lang ah. Isipin na natin kung ano maganda scenario dito. Sige lang. Kasi another function siya. Alam ko na guys. Ganito na lang gawin natin. Para gamitin natin yung ternary operator. Kung napansin nyo kanina yung ternary. Kung si animal daw, if si animal that contains I. Ay. Kung siya daw ay mayroong I, ang gagawin daw niya, console.log animal. Ayan. Oops, nangyari. Animal that contains is not a function. Si animal is a string. Teka lang ah. Ano nangyari sa kanya? Si animal. Teka lang, may error tayo. That contains. Wala daw contains talaga. Wait lang check ko lang yung function na baka nanguhula na naman ako eh. Contains. Ah, includes pala.
Sorry, includes pala yun. Akala ko, ano? Akala ko contains. Includes ay... Ayan, nagkakaroon na siya ng ano. Balik lang natin yung una. Ay, tapos na ba? Wait lang. Okay na, dito na kayo. Ayan, so continue lang natin yung ating ginagawa. So dito guys, kanina, dito ako natagalan sa paglalagay na ito. So pinilit ko kasi yung contains sa Java pala yun, hindi sa JavaScript. Nag, Nagmi-mix-mix na yung ginagamit kong code. So sa ano pala guys, sa JavaScript, ang ginagamit natin to check whether it contains something is includes. So sabi dito, sa ginawa ko dito kasi is, kung si animal daw ay merong letter I, yun lang yung ilalabas niya. Else, wala siyang ilalagay. So, style filtering din siya with conditional operators or ternary yung ginawa natin dito. Pero pwede rin naman yung kanina na just to console lag or to loop. So, pwede rin tayo mag-condition dito sa map. So, ano naman yung kaibahan niya dito sa filter? So, sa filter kasi is direct condition yung binibigay natin. Kung ano yung gusto nating output or gusto nating ma-filter from the data, yun yung ilalagay natin dito as condition. Unlike dito na nag-ternary pa tayo and kung ano-anong step pa yung ginawa natin, ito kasi is just to iterate to itong map. Ito naman is iterate din siya or niluloop din niya inside of the element pero inaano niya, kino-compare niya dito sa binigay na criteria. And then yung bagong array na yon, excuse us, yung bagong array na yon ang ilalagay niya rito sa events. So, labas natin. Ayan, 2 and 4 lang daw. So, same principle lang naman sila guys, yung style niya. Magkaiba lang na implementation. 'Di ba? Kung mapapansin nyo, halos pareho lang sila. Yung map. Ah, at saka ito kasing filter, ano siya, medyo malaki kumain ng RAM. And then ito namang map is ginagamit natin to for, like for example nga, yung magdadagdag tayo ng bagong options. Directly rendering new object from the DOM. Pwede natin itong gamitin. Although pwede rin naman to, kaso mas preferably to kapag data lang yung pinifilter natin or simple strings or numbers. Ayan, saan na tayo natapos? Wala, patay tayo dyan, di matatapos. Reduce. So, yung reduce naman ay, ang ginagawa dito? Functions. Functions. Pwede kayong maglagay ng functions or computation sa loob niya and then re-return yun as a single value na. Kagaya nito. Kumbaga, kunwari, nag-compute kayo ng summary of something or yung para dun sa mga ano nyo, sa mga dashboard screens nyo.
So, di ba yung mga dashboard nyo may ano, mga analytics or something like that. So, yung reduce kasi, like for example, yung mga simple summary na kunwari, 5 accidents or kung ano man yun, 5 records for today or this week, pwedeng ito yung gamitin nyo doon. So, ang ginagawa nito, yung isang array, ginalagyan niya ng depende kung anong function yung ginawa nyo or yung gusto nyo mangyari dito sa loob niya. So, ito naman is customizable naman to. You can also call another function pa nga. Like, for example, uh, let sum is equals to, pwede rin nga pala guys, ganito yung function na gawin nyo ha. May arrow function din kasi pero same behavior as function. Yan, ganyan yung style. Yan. Tapos, return a plus current. Yan, subukan natin to. Taas natin tong function. And ayan. So, pwede kayo guys directly magpasa ng mga function sa ganito ha. Hindi naman porke, ito, di ba, to nag-plus akong ganito. So, kung kunwari, may sobrang haba ng logic nyo, so pwede kayong gumawa ng function. So, kapag nakita kayo ng arrow na ganito, ibig sabihin function niyang kasunod niyan. Arrow function yan. So, dito pwede nyo ring i-apply. Pero syempre, di naman natin i-apply. You can explore it na lang on your own. Pero, pwede yan na ganyan. So, yung reduce is, kunwari, meron kayong gustong gawing logic or filtering doon sa loob na custom yung gamit, ito yung gagamitin yung JavaScript function. Pero rarely lang naman ginagawa yun kasi yung iba kasi, syempre mas optimize na mag-if condition na lang tayo or for each something. San pa tayo? Ayan, si for each, speaking of the devil. Ayan na si for each. So si for each, parang map lang din to guys. Kaya lang, ito ay, kunwari, yung ating animals 2 dot for each. Ayan, so ganyan naman yung ganyan yung gagawin niya. Comment natin to. Animal. Fish, bird, senator, dog, fish, bird. Parang nagkadoble tayo. Ito, napasama. Ayan. So, yung for each is, kagaya lang din ng map, pero pwede kayong maglagay dito ng custom function na agad. Like for example, yaan, then, ibig sabihin yan is equals to new function. So, kung si animal daw, yan, kunwari gusto natin siyang i-uppercase, tapos i-console lag. So, ito is a part of loop. So, syempre may array, kaya laging kasama dyan si loop. Node.js. Si animal. Wala nga, nawala na naman si animal. Lahat ng animal is i-uppercase. So, dapat ito ay return animal. Kaya lang something's wrong.
Si animal daw in uppercase natin. So, i-loop natin si animal dito for each animal. Create a function. Teka lang, bakit pala kailangan natin ito? Is another function na naman to. Tama. So, sumubra pala tayo, guys. Hindi ko napansin na doble yung ating function. So, this one is a function already kasi ito kasi is in-extract niya each individual animal and then dito sinabi niya na anong gagawin niya dito sa animal. So, sabi niya si animal daw ay gagawin niyang uppercase at ilalag natin yung animal. So, yun yung nangyari. Gutom na ata ako ah. Kung ano-ano ng magic yung nangyayari. Hindi. Siya yung individual value. Siya yung item sa loob ng array. Tapos ito is counted as a function na. Ito. Si animal is extracted animals. Like for example, yung for loop na for I is equal to 0. Ganon. Tapos yung animal na yun is yun yung animals. Tapos bracket I. Yung ganon. Kung I man yung ginamit yung variable. So yun yun. Kumbaga siya, siya na yung item na nasa loob nito. Ito yung individual na ito. Oo naman, pwede kunwari, animal, gusto niyong gawin tong hayop, yan. Kunwari gusto niyo Tagalog, hayop, ayan. So, basta hayop din yung gagamitin niyo dito. Ayan, so same value pa rin naman, variable name lang yun. Tapos, tapusin na natin to Konti na lang naman, hindi pala. Tapusin na natin yung array part. Ayan. Ito naman, ang gawin naman natin dito is yung even. I-reuse natin yung even. Kasunod natin gagamitin, guys, is yung find function. So, si even kanina, ang ginawa niya rito is lahat ng dinivide mo daw sa 2 at walang naging remainder. Kumbaga, lahat ng dinivide nyo sa 2 at naging remainder 0. Pamilyar mo kayo sa modulus, di ba? Modulus is the remainder. So, ibig sabihin, lahat daw ng dinivide nyo by 2 na walang remainder, na ang remainder ay 0, yun yung kukunin niya, which is, ang nakuha niya dito is si 2 at saka si 4. So, ano naman yung finds? Yan. Lagay tayo dito ng events para alam natin yung using filter. Ayan. Using filter. And dito namang isa is using find. So dito guys, pwede naman nating sabihin dyan na array.find same rin yung ginawa natin, same condition din. Sige, direct natin to para hindi nakakalito. Ayan, filter yung isang filter tsaka isang find. So ano ba yung difference nila? Si filter, kukunin niya lahat ng mag-match. Si find, kapag nahanap niya na yung tama, kumbaga nahanap niya na yung tamang tao, okay na siya. Titigil na siya doon. So yan, try natin siyang i-run. So yan, nakalagay dyan, using the filter, kinuha niya yung 2 at naghanap pa siya ng isa. So nahanap na niya yung first, yung unang may remainder at hinanap niya ulit kung alin pa yung kung alin pa yung mag-satisfy sa condition. So kung maglagay pa ako rito ng 6, makukuha pa rin niya ni filter. Samantalang si find, kung alin lang yung pinakaunang makuha niya, yun na talaga. So, yung difference ng find and filter. So, kung may, kunwari, meron kayong role checking na kapag yung isang user has a role of admin, hindi niya kailangan i-check yung ibang ibang roles pa ng user. So, doon naman siya usable, si find.
So si filter naman, kung kailangan yung i-match lahat bago nyo masatisfy ang condition, so doon natin gagamitin si filter. Again, nasa array pa lang din tayo ha. Ayan. Find index. Siya naman ang gagamitin natin. Dito na lang din natin gamitin sa pakasunod. Console.log. Copyin na lang natin to. Using find index. So dito naman, from the word itself, find index, yung index value niya. Find index. Yan. Yung index value which is yung, kunwari ito, 0, 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin dito, lahat daw ng walang remainder kapag dinivide sa 2, kukunin daw yung index value ng mga yon. So, nakalagay dito is 1. Kasi, ang kinukuha lang dito, kagaya ni find, yung pinakauna lang. Kaya nga nilagay na siya ay extension lang ng find, pero instead of the value, yung index niya yung ipapakita. Kaya 1 yung lumabas. So, 0, 1. So, same nito, to yung value ng index 1, and yung index naman niya is 1. Gets nyo? Gets nyo ba mga kapatid? Kaya pa? Ayan. So, yan yung mga values niya. Ay, sorry. Yan yung mga values na lalabas kapag ginamit nyo to. So, find and find index are the same except by ito is value, ito is index yung ilalabas. So, pareho lang sila na first match value lang yung kinukuha. So, next is yung slice naman. So, kanina, nandun tayo sa shift, magtanggal sa unahan, tapos pop, magtanggal sa huli. Ito naman, magtanggal or gumawa ng copy, shallow copy. Pag sinabi shallow copy, hindi maapektuhan yung main array. So naman is kumuha ng specific. So pwede nyo rin naman na i-direct slice yung isang object kung gusto nyo siyang i-override. Uy. Ayan. Oops. Dito. So gamitin naman natin yung using slice. Ayan. So slice, in Tagalog, gayat, di ba? So gagayatin daw niya yung part na ilalagay nating specific. So meron siyang dalawang attribute, yung start at saka yung end. Kung sang index, so index ang hinahanap dito ha, kung sang index siya, magsisimula. So kapag nira natin yan, using slice, ang kinuha niya is only 2, 3, 4. So bakit? Sabi niya rito, mag-index daw siya, magsisimula daw siya sa index 1. So 0 and 1. Then 0, 1, 2, 3, and 4. So bakit hindi kasama si 6? Kasi ito daw yung end. Ibig sabihin, hindi na siya isasama. Siya yung pinakahuling value. So, bale, minus 1 yun. Index count, index minus 1. Kaya ang kinuha niya is 2, 3, 4 lang. So, index start, ito, 1, 0, 1. Tapos, index end, which is yung 4. Gets? Gets nyo ba? Sige, ulitin nyo na lang yung video mamaya kung meron kayong part na hindi magets. So, ayan, continue ko lang kasi mag-aalas 12 na pala. Using splice naman yung kasunod. So, sa splice, para siyang may dinugtong na something. Or may tinanggal, di ba? Parang sa wire lang. Pag nag-splice tayo, meron tayong dinugtong and tinanggal something. So, splice. Splice naman yung gamitin natin is splice.
Start number, delete count, tapos number. Okay. So, yung delete count natin is 2, number 7. 2 and 3. Wait. Splice from 1, 0, 1, 2. Ano ba nakalagay sa category nga niya? Kasi, wait lang, parang may mali dito. Kinuha niya, ito kasi yung first index, same attribute to, kung alan yung buburahin niya. Dito siya magsisimula daw, tapos, splice number, delete count number. So, 0 and 1 dito. Tapos, kung ilang yung buburahin niya. So, 2 and 3. And then, mali pala ako dun. Kasi dapat nilagay natin siya sa isang variable. Let splice array. Like that. Splice. San ba mali ang aking lagay? Wait lang ha. Splice is, kukunin niya to. Ito yung na-splice niya. So, ibig sabihin, dapat yung array niya ngayon ay iba na. Ayan, so tama nga guys. So, yung splice, ang di-display kasi niya, yung tinanggal niya na value. So, kung kunwari, meron kayong specific value sa array na tatanggalin at papalitan, ang gagamitin nyo doon ay yung splice. So, as you can see, ito yung tinanggal. Ito yung splice value dito sa baba. And then, itong nandito, sa pinakang lowest part, ito yung array, which is ito yung na-modify na array na. Sabihin, tinanggal niya daw yung 2 at saka yung 3, ito. And then, pinaltan daw niya nitong mga to. So, itong mga to is flexible to hanggang kung ilang characters man yan. Or kung ilang characters, kung ilang values man yan hanggang dulo. Basta yung first attribute niya, kung saan siya magsisimula, at kung ilan yung tatanggalin niya ako. So, kung ang gawin ko dito ay tanggalin ko tong hanggang 6. So, 1, 2, 3, 4. Pag ginawa ko tong 4, ang mangyayari dyan is 1, 10, 11, 12. Ayan. Yun yung splice na array. Oops. Gets? Concat includes index of, join, sort, reverse. Ang dami pa pala. Sige, kaya yan today. Oo nga. Kaya yan. Dire-diretso na lang tayo. Kasunod yung concat. So yung concat guys, napaka-basic lang yan. Pagsasamahin lang nyo yung dalawang array. In short, merge lang yon. Concat array1 dot concat. Kunwari, dadagdagan natin siya ng gusto nating array. Or kahit pala yung specific array na. Kunwari, dagdag natin yung animals. Ayan. Ayan yung naging resulta. Pinaghalo niya lang yung dalawang array. Yan yung sa concat. Next, pati itong pati yung, tag dito, yung PowerPoint, isasend ko rin naman to sa inyo.
Includes. Ayan tayo sa includes. So, doon tayo natagalan kanina sa includes na to. So, itong includes, pwede nyo gamitin sa individual object. Like, for example, yung string or integer or number. Pero pwede nyo rin siyang gamitin sa array. Just to check kung nag-exist ba yung value na yon. So, for example, tag dito, includes. Includes. Hindi, yung animal pala. Gusto ko yung animals. Animal 2. Check daw natin kung siya ay merong cut. Like for example, ganyan. Sabi niya false. Kasi 'di ba natanggal natin yung cut dito. Kasi 'di ba kaunahan yung cut, gumamit tayo ng shift. So natanggal yung cut. So subukan naman natin si Senator kung nandun pa siya. So dapat true. Ibig sabihin exist pa rin daw si Senator dun sa animals. So ito lang is just for checking. Kunwari, ayaw nyo i-iterate yung animals. Gusto nyo lang malaman kung consist siya, kung nandun sa loob nun yung hinahanap natin na value. Doon natin gagamitin si includes. So moving on, index of. So ang index of lang naman is just to show kung anong index nung value na hinahanap nyo. Like for example, ito ulit. Uy, nabura. Kunwari siya ulit, index of, hanapin lang niya doon sa array kung ano yung index number niya. So sa Senator, dapat 0 to. Ay, mali. Hindi ko pala binago. Index of. Sa Senator, dapat 0 kasi siya yung kaunahan. So, paano naman kung gusto nating i-check yung fish? So, para lang hindi si Senator lagi, yung fish naman. So, 2, index 2, which is correct naman siya. Kasi, ang kaunahan na dito sa list is si Senator, tapos tinanggal yung cat, so si dog na yung kasunod nun. So, Senator, dog, fish. So, 0, 1, 2. So, yun yung index ng fish. So, return the specified element, index number of specified element. Pero using the first one lang yung pinakang una na ma-meet lang niya. So para lang siyang gumamit nung find. Para lang siyang gumamit ng find pero specific value yung search kinuha niya. So meron kasing find index na yung index value naman yung ilalagay natin. So dito kasi guys, halos magkakapareho yung function ng yung mga functions ng methods ng JavaScript. Parang discretion nyo na lang kung alin doon yung gagamitin nyo. So itong join, nagamit na natin to kanina. Hindi ko na to i-demo. Ito yung, saan ba natin to ginamit? Ito, yung dito. Yung pinagsama-sama natin yung animals, lahat. And combine it into a single string. So yan, okay na yan. Next is yung sort. So sa sort naman, ayan, sort. So from the word itself, sort. Ano ba yung sort? Aayusin lang niya yun. So walang attribute yung sort. Yan lang. Ayan. So inayos lang niya, kagaya nito, di ba nasa unahan dapat yung senator? Sinort niya alphabetically. So kung number yan, ascending naman yung magiging result. Next is reverse. So syempre, from the word itself, reverse, pabalik naman yung gagawin niya. Gagawin niya descend. So pwede nyo kasing kunwari, hindi nakasort yung gusto nyo nakasort yung bawat lugar, i-sort nyo muna siya. So kung gusto nyo naman na lumabas yung pinaka-last, or for example, yung records, hindi nakasort pagka-fetch nyo. So, pwede nyo i-sort using the front-end sort and then i-reverse nyo para makita nyo yung
recent value na pumasok or last value. Reverse. Ayan. So, mapapansin nyo, kabaliktaran ng sort yung nangyari. Pero guys, kung kunwari, hindi nyo inayos yung values niyan, i-reverse lang niya yan ng, ng positioning. Hindi niya yan, ito kasing sort is sinort niya talaga alphabetically. Ito is regardless, babalik-balik ta rin niya lang yan. Kung alin yung nasa huli, iuuna niya. Next is every. So si every guys, kagaya siya ni filter. 'Yan, kagaya siya ni filter. Si every i-check kukunin niya lahat ng mag-match na value. Yan, kung natin yung nasa loob ng filter, ano ang attribute niya dito? So si every is ano lang din yan, filter lang din yan. Uy, ano ba yung finilter ko? Kaya lang guys, yung every is condition, ano to, end condition. I-check niya lahat kung siya ba ay kung siya ba ay kagaya nito, lahat ba siya, yung mga numbers daw natin, kung mas mababa daw ba lahat sa 10. Which is, ito lang yung mababa. Pero since siya ay using that filter, i-check niya yung lahat. So, end yung mangyayari. So, alam naman natin, kapag end, pag may isang false, automatically false na lahat. Yun yung logic ng end. So, meron din naman tayo na any. Tama ba? Any nga yung kasunod. Some pala. Sa database pala yung any. So, copy natin to. Check natin any. Ay. Ayan. Any. Hindi nga siya any. Ang kulit ko talaga. Sa database nga yung any. Ayan. So, ang pagkakaiba nito guys, like for example, di ba meron tayong values na 1, 10, 11, 12. Yan, demo ko lang kasi medyo lagi din tong ginagamit eh. Kung may values tayo na 9, 10, 11, 12, i-check niya dyan kung i-check niya lahat yun kung siya ay below 10. So, bakit nag-false yung every natin? Kasi, 1 is greater than 10. Tama, di ba? True naman. Kaya lang, and i-check niya rin dyan, yung 10 is less than pala. 10 is less than 10 and 11 is less than 10. So, mayroon na agad dito na nag-false. Ito kasi is using end. Nagigets nyo ba? Yung array na yan, meron yung value na ito. May value yung ganito yan, si array. Ngayon, i-check daw niya everyone, each of the array, every one of the array, i-check niya kung siya ay less than 10. Pero since itong mga to, ito lang, isa lang ang less than 10, lahat na ay false, magiging false yung result niya kasi hindi naman lahat nag-match eh. Pero itong isa, kung mapapansin nyo, nag-true siya. Kasi itong 1 naman is nag-true. So, ang difference lang niya, ito is using AND operator and ito is using OR operator. Nagets nyo? Alin ang nag-fall sa'yo?
Hindi, sum to, hindi to ano. Ayan, so yan lang naman yung basic methods ng array. So, pero sobrang dami, 'di ba? Pero more karamihan dito ulit-ulit lang siya. Pare-pareho lang yung functionality. Kayo na lang yung mag-decide kung alin doon yung gagamitin nyo. So meron pa tayong remaining pero I guess hindi na kaya today kasi 12:16 na. I think hanggang dito na lang muna.